start the new year. Marami po nagsasabi, magsuot ka daw ng swerte kulay ngayong bagong taon. Ano po ang swerteng kulay ngayong 2025? Color mocha or brown. Alam niyo po ba yon? Bakit po mocha? Bakit brown? Kasi ayon po sa mga Chinese, ang year 2025 po ay year of the wooden snake. Dapat daw po kamukha mo yung wood, yung puno, para swertihin ka. Kayo po, nakasuot na ba kayo ng mocha? Meron ka na bang kulay brown na damit? Wala pa. Hala, hindi kayo saswertihin. Pero alam niyo po, kung talagang Katoliko ka, kung talagang Kristiyano ka, kung talagang nananalig ka sa Diyos, hindi ka naman dapat naniniwala dyan sa mga pamahiin. Amen? Kasi kahit na balutin mo ang iyong katawan sa kulay mocha or brown, kahit na maligo ka pa ng chocolate, kahit na pinturahan mo yung bahay nyo ng kulay brown, pero kung tamad ka pa rin sa susunod na taon, wala pa rin darating na grasya at pagpapala sa buhay nyo. Amen? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? In the book of Proverbs, we read, lazy hands makes for poverty. Look at that. Ang mga tamad, hindi pinagpapala. Alam niyo po kung sino yung mga yumaman ngayong bagong taon? Yung mga nagtitinda ng damit na mocha at brown. Pero tignan niyo yun, no? Matalino sila. Kaya pinagpala sila kasi may ginawa sila. Kumilos sila, nagpawis sila, nagtrabaho sila. Wala kang matatanggap na bendisyon. Kung upo-upo ka lang, kung pahiga-higa ka lang, ang pagpapala ng Diyos, nilalayuan ang mga taong tamad at walang gustong gawin, ang mga nagpapalaki lang ng tiyan. Amen? Basahin niyo din po. In the book of Proverbs, it says, all hard work brings profit, but mere talk leads to poverty. The best way to start the year is by acting, is by doing something. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ng pagkarinig ng mga pastol dito sa mabuting balita. Aba, agad nilang hinanap ang ating Panginoon, agad nilang pinuntahan, agad nilang nilapitan. At ang pagkakita nila, paano sila umuwi? Na may galak, na may tuwa, na may pagpupuri sa Diyos. Look at that. Their blessing came after that they have acted on hearing, listening to the good news. Ang dami sa atin, palaging nakikinig sa misa, nagsisimba naman, linggo-linggo. Pero saan tayo nagkukulang? Diyan po, sa ating pagkilos, sa ating paggawa. Ngayon kung darating na taon, just focus yourself on one big act. Kahit na paulit-ulit, makikita niyo po, mamumunga yung inyong kasipagan. Amen? Mga kapatid, huwag ka lang basta't managinip. Kailangan mo kumilos at huwag kang titigil hanggat hindi ka magtatagumpay, hanggat hindi mo nakukuha ang pagpapala ng Diyos. Amen? Pero pangalawa po, isang magandang paraan para simulan ang bagong taon na ito. Para ikaw din ay pagpalain, kailangan mong magbigay, kailangan mong magbahagi. Alam niyo po ba kung ano ang sikreto ng matagumpay na buhay? Do you want to know the secret to a successful, wealthy, blessed, and happy life? Listen to this. Remember this. It is very simple and yet it is very helpful. Give. Magbigay kayo. Magbahagi kayo. Tumulong kayo. Baka hindi niyo po alam ito. Lahat po sa mga bilyonaryo, sa mga mayayaman na tao, they are givers. They are not only takers. And they are very generous in their giving. Sobrang dami ng kanilang binibigay. Nagpapasalamat sila dahil sa kanilang tinatanggap galing sa Diyos. Tingnan nyo man po,
I-search nyo. Ang mga bilyonaryo, by foundation palagi ang mga yan. Tumutulong po sa mga may sakit. Nagpapagawa ng mga eskwela. Meron po silang mga scholars na mga pinag-aaral. Ang taong sobrang yaman, nararamdaman niya na siya ay pinagpapala ng Diyos. Alam niya, hindi lang para sa kanya ang kayamanan na yan. Alam niya, siya'y binibiyayaan ng Diyos para magbigay sa iba. Di ba, ang ganda po ng kasabihan, that when God blesses you, you should extend your table, not raise your walls. Tandaan niyo po yun. Biniyayaan ka, binigyan ka ng sobra-sobra, huwag kang gagawa ng pader. Kasi pag tinaasan mo ang pader, natatakot ka na baka nakawan ka. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Kinukulong mo. At ano man ang nakakulong, di ba? Masisira, mawawala. Pero pag dinagdagan ka ng Diyos, anong kailangan mong gawin? Habaan mo ang lamesa mo. Ibig sabihin, welcome mo. Papasukin mo mga tao, pakainin mo sila. Pag nakikita ng Diyos yan, lalo pang marami ang kanyang ibibigay sa iyo. Kaya nga po, mas marami pang bumabalik para sa mga tao na marunong magbahagi. When you give, the blessings multiply. Bakit po ang ating mahal na ina, anong tawag sa kanya? She is blessed among women. Bakit ang turing natin kay Maria ay pinagpala sa babaeng lahat? Dahil binigay niya buong-buo ang kanyang sarili. Nung inanyayahan siya ng Diyos dito sa plano ng kaligtasan, ano ang sabi ng ating mahal na ina? I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang alipin. Sinasabi niya, Lord, use me. May that also be our prayer. Lord, use me. Dahil pag ginamit ka ng Diyos, pupunuin ka niya. Ang paggamit ng Diyos, hindi naman kamukha ng paggamit ng mga tao. Na pagkatapos ginamit ka ng mga tao, uubusin ka nila, iiwan ka nila, high and dry. Pero ang Diyos, yung mga ginagamit niya, hindi niya pinapabayaan. Iniingatan niya, pinagpapala niya. If you want more blessings, then be a blessing to other people. Amen? Mga kapatid, gusto mo bang maging the best ang taon mo, araw-araw? Then, act, work, and then give. Kagising mo pa lang sa umaga, isipin mo na ito. Paano kaya ako makakapagbahagi? Paano kaya ako makakapagbigay? Sino kaya ang mabe-bless ko sa araw na ito? Kwento ko lang po, may milagro po akong naranasan ngayon nakaraan na Pasko. Dahil po, nung Pasko, nagbigay po ako sa mga bata, lahat po na nagsisimba. Nagbigay po ako sa mga nagsaserve natin. Lahat po ng mga naglilingkod sa simbahan, binigyan ko po ng aginaldo. Tigi 100. Alam po nila yan. At meron po tayong mga higit na 500 na nagsaserve po sa simbahan. Mga nagkakanta, nagbabasa, mga nagpapasubo, Eucharistic minister, mga altar servers, lahat po, no exemption. Binigyan ko po sila. Imagine that, mga 500 po, tigi 100, that is already 50,000. Hindi pa po mabilang dyan yung mga maliliit na bata, binigyan ko rin po sila ng aginaldo. Pero hindi po ako natatakot, nakaubusan. Bakit? Kasi alam ko, God always provide. At hindi po ako nagkamali. Why? This is the miracle. Dahil nung Pasko, nung umaga, habang ako po ay nagbibigay sa mga bata, sa mga servers, meron pong isang follower, isang bisita, nilapitan ako. Binigay po niya, sabi niya, Father, pamasko ko po ito sa inyo. Naka-envelope. Please pray for me. So, I bless her. Pagkatapos, binulsa ko po. Pero pagkalis na po, lahat ng bisita, lahat ng bata, binuksan ko po yung envelope. Alam niyo po magkano binigay sa akin? 100,000. Isang tao lang yun. Sumobra pa dun sa mga pinamigay ko. See? Yung nilabas mo, ibabalik ng Diyos, hindi sakto, sobra pa. That is the miracle of giving. Kaya, mga kapatid, huwag kang matatakot na kaubusan pag ikaw ay nagbibigay. Ang dami sa inyo, alam ko, araw-araw, kayod ng kayod. Napakasipag naman. Pero bakit kakaunti yung balik sa kanila? Baka naman, ang iniisip mo lang, yung sarili mo. Baka masyado ka mahigpit sa hawak mo, sa kapit mo, dyan sa pera.
Diyan sa grasya na binibigay ng Diyos sa iyo. Aapaw ang bendisyon sa buhay mo, kapatid, kung marunong kang magbigay at magbahagi. Amen? Di po ba mababasa din naman natin sa Biblia yan? That God loves a cheerful giver. So, don't say, wala naman ako maibibigay. Tapos ako, mahirap ako, marami akong utang. You always have something to give. And when you give with your heart. Give with joy, and God will bless you more. Be like a tree. Maging kamukha po kayo ng puno. Kapatid, maging puno ka ngayong taon na ito. Dahil ang puno, tandaan niyo po, kapag nagbibigay yan, pinipitas yung mga bunga. Mas marami pang tutubo at lilitaw na bunga. Pag ang puno, madamot, kakaunti lang ang bunga. At ganyan po sa tao. Pag ang tao mapagbigay, mas marami pa siyang grasya na matatanggap, mas marami pang pagpapala na darating sa buhay niya. Pero pangatlo at kahuli-hulihan po, isa din pinakamagandang paraan para umpisan natin ang bagong taon sa pamamagitan po ng pagbabasbas ng Diyos. Begin the year and every day with God's blessing. Ano po ang sabi sa Biblia? In the book of Psalms, that unless the Lord builds the house, the laborer works in vain. Kapatid, kaya napapagod ka na napapagod dahil hindi ka nagpapabasbas sa Diyos. Kaya pagod na pagod ka kasi ikaw lang ang mag-isang nagtatrabaho. Nauubos lang ang lakas mo pag hindi ka tutulungan ng Diyos. Amen? Kaya nga po mga kapatid, sigurado marami naman po sa inyo haharap sa mga iba't ibang pagsubok ngayong darating na taon. Pero ito lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Kahit na gaano kahirap ang labanan, huwag kang susuko dyan sa problema mo. Sumuko ka sa Diyos. Dahil kapag natatalo ka sa labanan, anong ibig sabihin? Hindi para sa iyo ang labanan na yan. Kapag napaka-imposible na ng gera, ibig sabihin, para sa Diyos ang gerang yan. Remember this, my dear friends. In this coming year, when God gives you impossible battles, it means two things. Number one, that you are a tough soldier. You are a strong soldier of God. Ang mga pinakamahirap na labanan, binibigay ng Diyos sa kanya mga pinakamagagaling, pinakamalalakas na sundalo. But second, when you face difficult, impossible battles, God wants you to trust Him. Magtiwala po kayo sa Diyos, na ang Diyos siyang lalaban para sa iyo. Kaya nga po, the third and best way to start the year is to surrender to God. Amen? As you begin the day, say, Lord, I surrender everything to you. Pagkatapos po ng araw, bago ka matulog, sabihin mo din, Lord, I surrender to you everything that has happened. Year 2025, year of the wooden snake. Parang binibigyan po tayo ng babala nito, no? Wooden snake. May dalawa po maaaring ibig sabihin. May dalawa pong mensahe pinaparating sa atin. First, beware of snakes in your life. Ang mga ahas po, marunong magtago yan. Ang mga ahas, tuso yan. Ang mga ahas, makamandag yan, nakakamatay yan. Sa buong taon na ito, marami po kayong makakaharap, makikita, makakasamang ahas. Mukhang mabait, pero nanunuklaw pala. Pagtataksilan kayo niyan. Hindi naman po ibig sabihin pag tahimik ang ahas, hindi ka nasasaktan. Ganyan din po sa tao. So be careful in trusting other people. Mag-ingat din po kayo, ha? Doon sa mga karanasan nyo, sa tingin mo, yan ay makakatulong sa'yo. But before you act, always pray. Magdasal po kayo. Kasi di mo alam, kalaunan, yan pala ang makakapagpahamak sa'yo. Amen? So approach everything in this coming year with caution. Hinay-hinay lang, kapatid. Huwag po kayong magmadali. Because remember, haste makes waste. It is better to be slow and steady than to be fast and bad. Amen?
Pero pangalawa, mensahe lang po ng susunod na taon. The coming year invites us to hold on to the wood. At ano po ba ang punong kahoy ng ating buhay? Yan po ay ang krus ni Kristo. Mababasa niyo po yan in the Acts of the Apostles. Sabi, ang tawag po sa krus ni Kristo is the tree where they hang Jesus. Kaya kapatid, kahit na maraming darating na ahas sa buhay mo ngayong paparating na taon, ang mabuting balita, nandyan pa rin ang punong kahoy, ang krus ni Kristo. Nauuna ang kahoy bago sa ahas. Ibig sabihin, nauuna palagi ang grasya, ang pagpapala, ang proteksyon ng Diyos kesa sa kasamaan, kesa sa kasalanan, kesa sa demonyo. Kaya nga po, pwede tayong mabuhay na may tuwa at may galak. Kasi alam natin, anuman ang ating mararanasan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen? At kung man masaktan tayo, tayo ay papagalingin niya. Tayo ay tutulungan niya. Kung man tayo mabibigo sa darating na taon, nandiyan ang Diyos para tayo ay itayo. Mas magandang paniwalaan ng susunod na taon ay isang taon ng pag-asa. That this year is a jubilee of hope. And remember, my dear friends, that hope does not disappoint. Basta't meron kang pag-asa, hindi ka mabibigo. Hindi ka susuko. Kaya kapatid, para sa taon na ito, umasa ka. Yang utang mo, mababayaran mo na yan. Amen? Yang anak mo na matigas ang ulo, magbabago na yan. Yang iyong asawa na iniwang ka, na hindi kayo magkaintindihan, magkakaayos kayo. Yang pinapanalangin mo na visa, darating din yan. Aalis ka na, makakapagtrabaho ka na. Yang business mo, magte-take off na yan. Magsasucceed na yan. Yang iyong sakit, gagaling ka na. Yung hinahanap mo na Prince Charming, siyang lalapit sa'yo. Magkakaroon ka na ng love life. Yung lungkot mo, mapapalitan na yan ng tuwa. Let us believe this coming year is a year of grace, a year of hope. Huwag mong uumpisa ng taon na ito sa lungkot, sa paghihinakit, sa pagdududa. Mas maganda, umpisahan mo sa pasasalamat, sa pananalig, at sa iyong pagsunod sa Diyos. Dahil pag ikaw ay nakalapit sa Diyos, maniwala ka na ang grasya niya ay aapaw sa iyong buhay sobra-sobra. Amen? Kaya po sa inyo pong lahat, Happy New Year at naway kayo pong lahat pagpalain ng Diyos. God bless you, God loves you, and may the good Lord take care of you throughout the year. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, walang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika at kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mauli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa unang araw na ito ng taon, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng mga tao at ang kanilang mga pamilya ay magtatamo ng tunay na panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging araw na ito at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. To start the new year.
Marami po nagsasabi, magsuot ka daw ng swerteng kulay ngayong bagong taon. Ano po ang swerteng kulay ngayong 2025? Color mocha or brown. Alam niyo po ba yon? Bakit po mocha? Bakit brown? Kasi ayon po sa mga Chinese, ang year 2025 po ay year of the wooden snake. Dapat daw po kamukha mo yung wood, yung puno, para swertihin ka. Eh kayo po, nakasuot na ba kayo ng mocha? Meron ka na bang kulay brown na damit? Wala pa. Hala, hindi kayo saswertihin. Pero alam niyo po, kung talagang Katoliko ka, kung talagang Kristiyano ka, kung talagang nananalig ka sa Diyos, hindi ka naman dapat naniniwala dyan sa mga pamahiin. Amen? Kasi kahit na balutin mo ang iyong katawan sa kulay mocha or brown, kahit na maligo ka pa ng chocolate, kahit na pinturahan mo yung bahay nyo ng kulay brown, pero kung tamad ka pa rin sa susunod na taon, wala pa rin darating na grasya at pagpapala sa buhay nyo. Amen? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? In the book of Proverbs, we read, lazy hands makes for poverty. Look at that. Ang mga tamad, hindi pinagpapala. Alam niyo po kung sino yung mga yumaman ngayong bagong taon? Yung mga nagtitinda ng damit na mocha at brown. Pero tignan niyo yun, no? Matalino sila. Kaya pinagpala sila kasi may ginawa sila. Kumilos sila. Nagpawis sila. Nagtrabaho sila. Wala kang matatanggap na bendisyon. Kung upo-upo ka lang. Kung pahiga-higa ka lang. Ang pagpapala ng Diyos, nilalayuan ang mga taong tamad at walang gustong gawin, ang mga nagpapalaki lang ng tiyan. Amen? Basahin niyo din po. In the book of Proverbs, it says, all hard work brings profit, but mere talk leads to poverty. The best way to start the year is by acting, is by doing something. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ng pagkarinig ng mga pastol dito sa mabuting balita. Aba, agad nilang hinanap ang ating Panginoon, agad nilang pinuntahan, agad nilang nilapitan. At ang pagkakita nila, paano sila umuwi? Na may galak, na may tuwa, na may pagpupuri sa Diyos. Look at that. Their blessing came after that they have acted on hearing, listening to the good news. Ang dami sa atin, palaging nakikinig sa misa, nagsisimba naman, linggo-linggo. Pero saan tayo nagkukulang? Diyan po, sa ating pagkilos, sa ating paggawa. Ngayon pong darating na taon, just focus yourself on one big act. Kahit na paulit-ulit, makikita niyo po, mamumunga yung inyong kasipagan. Amen? Mga kapatid, huwag ka lang basta't managinip. Kailangan mo kumilos at huwag kang titigil hanggat hindi ka magtatagumpay, hanggat hindi mo nakukuha ang pagpapala ng Diyos. Amen? Pero pangalawa po, isang magandang paraan para simulan ang bagong taon na ito. Para ikaw din ay pagpalain, kailangan mong magbigay, kailangan mong magbahagi. Alam niyo po ba kung ano ang sikreto ng matagumpay na buhay? Do you want to know the secret to a successful, wealthy, blessed, and happy life? Listen to this. Remember this. It is very simple and yet it is very helpful. Give. Magbigay kayo. Magbahagi kayo. Tumulong kayo. Baka hindi niyo po alam ito. Lahat po sa mga bilyonaryo, sa mga mayayaman na tao, they are givers. They are not only takers. And they are very generous in their giving. Sobrang dami ng kanilang binibigay. Nagpapasalamat sila dahil sa kanilang tinatanggap galing sa Diyos. Tingnan nyo man po, i-research nyo ang mga bilyonaryo,
by foundation palagi ang mga yan. Tumutulong po sa mga may sakit. Nagpapagawa ng mga eskwela. Meron po silang mga scholars na mga pinag-aaral. Ang taong sobrang yaman, nararamdaman niya na siya ay pinagpapala ng Diyos. Alam niya, hindi lang para sa kanya ang kayamanan na yan. Alam niya, siya'y binibigyan, binibiyayaan ng Diyos para magbigay sa iba. Di ba, ang ganda po ng kasabihan, that when God blesses you, you should extend your table, not raise your walls. Tandaan niyo po yun. Biniyayaan ka, binigyan ka ng sobra-sobra, huwag kang gagawa ng pader. Kasi pag tinaasan mo ang pader, natatakot ka na baka nakawan ka. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Kinukulong mo. At ano man ang nakakulong, di ba? Masisira, mawawala. Pero pag dinagdagan ka ng Diyos, anong kailangan mong gawin? Babaan mo ang lamesa mo. Ibig sabihin, welcome mo. Papasukin mo mga tao, pakainin mo sila. Pag nakikita ng Diyos yan, lalo pang marami ang kanyang ibibigay sa iyo. Kaya nga po, mas marami pang bumabalik para sa mga tao na marunong magbahagi. When you give, the blessings multiply. Bakit po ang ating mahal na ina, anong tawag sa kanya? She is blessed among women. Bakit ang turing natin kay Maria ay pinagpala sa babaeng lahat? Dahil binigay niya buong-buo ang kanyang sarili. Nung inanyayahan siya ng Diyos dito sa plano ng kaligtasan, ano ang sabi ng ating mahal na ina? I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang alipin. Sinasabi niya, Lord, use me. May that also be our prayer.